Anthony. So for today, we're going to continue what we have started in 3 types of stress and the action deformations. So, a composite column is formed by placing a steel bar 20 millimeter diameter and 200 millimeter long inside an alloy cylinder of the same length whose internal and external diameters are 20 millimeters and 25 millimeters, respectively. The column is then subjected to an axial load of 50 kN modulus of elasticity for steel and alloy is 200 gigapascal and 70 gigapascal respectively. Which of the following gives the stress in the steel bar in megapascal and the shortening of the column millimeters? So ngayon, kung nagkaroon ng force na ina-exert doon sa bar natin na 50 kN. So, ano yung stress saka yung deformation. So, kung makikita nyo ngayon sa figure, that is, ito yung 20 millimeters, tapos ito yung tinuturong deformation. Yung alloy, which is yung deformation ng alloy sa ng steel ay parehas. Bakit? Kasi nasa loob to Nasa loob to ng ng alloy, yung steel. Ito yung alloy, ito yung steel, yung nasa loob, tapos yung nasa labas yung alloy. Pag hinila nyo, kumbaga damay yan. No? Kaya na-conclude natin, yung alloy saka yung steel, yung deformation nila is parehas lang. Ayan. Alam natin yung formula for axial deformation is yung force, length, times area, times elasticity. FLAE. Yung ginagamit nila as tawag dito. Mnemonics, the FLAE. May given tayo na area saka yung elasticity. Yung sa area kasi ng alloy is yung hollow. So, inalis yung 20, kaya ganito yung formula, which is yung outer squared minus the inner squared, inner diameter, ganon. Tapos yung yung elasticity, which is sabi naman dito, steel and alloy is 200 gigapascal and 70 gigapascal respectively. So, ano yung pangalan binanggit? Alloy. So, yung alloy is 70. Tapos yung isa, 200. Ito yon. Which is yung gigapascal, kinonvert lang natin siya sa megapascal. Tapos ito, yung diameter niyan, ito yon. Okay? So, nag-derive tayo at meron tayong makukuha dito, which is set for equation 1. Hanap natin yung stress. Since walang given yung force between the alloy and the steel. So, may equation 1 na tayo. At alam din natin yung force ng steel saka yung force ng alloy is equated sa 50 kN. Kasi natin dito yung steel bar lang yung steel. Excuse me. Pwede natin substitute yung alloy, di ba? Ayan. So, doon natin makukuha yung sa steel, which is 41,775.457 Newton. Equation 3. So, substitute natin equation 3 sa equation 1. Ayan. So, may force na tayo between the alloy and steel. Para makuha natin yung stress ng alloy, ng steel saka alloy, ayan, sa steel pa lang tayo. So, meron tayong 132.975 megapascal. Pero, sabi naman din kasi dito sa problem, yung steel bar lang. Pero, hinap na lang natin pati yung alloy. Ayan. Diba? Ang saya-saya. Kumbaga, yan yung na-exert na stress ng steel saka ng alloy when the force was reacted to that particular object. Ngayon, napin natin yung shortening. Alam natin ito yung formula. So, hindi natin kailangan substitute pa yung force saka yung area. So, pwede naman yung stress na lang, diretso. Diba? Kasi yung force over area is stress, diba? Ayan. So, direct substitution. Then, meron tayong 0.133 millimeters. So, for checking, ganun lang. Same lang. Kasi sabi nga natin, same yung deformation ng alloy sa kanang steel. Diba? Say, paano naglalaro lang tayo.
Same. Next, C-board ulit. A rigid bar AB is hinged at A is connected by a rod CD at C. The rod is being connected at D as shown. Neglected deflections of the bar due to bending. Okay. Use E or yung elasticity modulus of 200 gigapascal. So, una natin natin displacement ng end ng B. Ito yon. Tapos, yung tensile stress dun sa CD na meron daw 80 kN load. Tapos, ano yung allowable rod CD kapag ang stress daw ay 124 megapascal and ano daw yung weight. No? Ito yon. Kumbaga, ito yung mawawala kapag nagbago yung stress sa CD. Ngayon, gamitan tayo ng equilibrium. Ayan, moment tayo at A. Ayan. So, syempre, kapag ito, pag ganun, counterclockwise is negative. Tapos 80, tapos 1.8 na yan. Ganyan. At meron tayo 133.333 kN. So, meron na tayo. So, para ma-apply natin yung deformation, ayan, natin yung deformation sa DC or sa CD, meron tayong 1.3099 mm. So, ayan. Kuhanin na, i-crop natin to. Displacement at B, kumbaga sa deflection ng beam, ayan yung beam. Kumbaga, ito lang naman yon. Walang bending. Kaya, kasi kung may bending ang deflection kasi, ang tendency, pag ganon ang bending. Di ba sa beam. Tapos pagka nag-force ka ng force dyan, so ito yung deflection. Kumbaga curve siya. Since we're not referring to bending. Ayan. Siyempre, walang deflection sa mismong hinge. Tama? So, dito. Ito yung B, ito yung D. No? Siyempre, ito yung ito kasi may pataas ka pa. Ito yung deflection sa D. Ang hanap natin yung sa B. Paano natin hahanapin yung deflection sa B? Gamit tayo ng similar triangle, of course. Ayan. Ito yung B, tapos ito yung length, which is 3, yung 1.2 sa 1.8. So, makukuha natin yung 2.183 mm. Stress at tension DC. Ayan. So, ang force na nakuha natin is 1.333 kN, which is converted to Newton times to sa area. Since sabi dito, yung dito, according sa figure, ayun o. Kung mapapansin nyo, ayun sabi, that we have 36 mm diameter. So, yun yung ginamit natin. Hindi pa nakalagay sa, kinrap eh. So, lalabas is meron tayo 130.991 megapascal. Ngayon, hanapin natin yung W kapag ang stress daw ay 124 megapascal. Ayan. So, hanapin natin yung stress ng TDC dito, which is nakuha na natin. Ayan. Kinonvert lang sa kilonewton, which is, kapag ginamitan natin siya ng equilibrium equation, ayan, then meron tayong 75.73 kilonewton kapag ang stress is 124 megapascal. Diba? Parang naglalaro lang. Paano naman kapag ganito? Solve natin. Alam naman natin yung mga hahanapin natin dito. So, shortening bar ng BE. Ayan, kapag ina natin yung mismong i-exert natin mga possible exert nila force. Kasi ko-contra yan eh. Kasi pababa to. Ayan, para may iwasan yung deflection. Moment at B, para map natin yung force CF. Ayan. Tapos, para makuha natin yung BE. Ayan. Meron na tayong mga equilibrium forces. So, ngayon, using deflection, so since meron dito, ayan, since this is a overhang, kaya magkakaroon din ng exertion ng deflection yung mga yan. So, ngayon, ito yung D, B, C.
Ayan, deformation at BE. Naglulo ko yung keyword. Ayan, hanapin natin. So, meron tayong deflection at B na 0.4. Yan na yung sa BE. Ito yung BE. Kasi dito ko galing B. Ngayon, hanapin naman natin deflection sa A. Gamit ang deflection sa C. Kasi wala namang given na sinabi rito. Force lang kasi to. Wala siyang area, so as the elasticity, diameter, ganon. Hanapin natin sa C. Kasi solve natin siya through similar triangle. Ayan. Or tinatawag natin interpolation. Pero mas maganda na yung concept ng similar triangle. Una tayo magpabago-bago yung concept. So, ayan. Ito kasi yung 0.6 sa dimension. Ayan, minus lang dito. Ayan, minus dito. Tapos ito, ganun lang din. 0.4. Kasi 0.4 yung buo. Tapos ma-minus mo lang dito. So, matay 0.2. Diba? Saya. Parang naglalaro lang. Pag deflection at D, similar triangle ulit. Ganun ginawa natin dito. So, matay 0.88 millimeters. See? Next, so problem number 9. The bar is connected to the support using a pin having a diameter of D. Ayan. I-ano lang natin. If allowable stress for the bar is, ayan, tensile, meron tayong tensile. Kasi nakaano tayo, English system, kaya KSI or kilopounds per square inches. And the allowable bearing stress between the pin and the bar is 30 KSI. We have to determine the dimensions W and T so that the gross area of the section is 2 square inches. Yung gross area, ito yon. In the load P is a maximum. Assume the whole bar has the same diameter as the pin. Okay. Ngayon, ito yon, ha. Ito yung sinasabi natin gross. Ayan. Ito yun, di ba? W2, W2. Ayan, kapag in-add nyo W, tapos ito yung thickness na projected. Which is, ang gross area daw natin is 2 inches squared. Ito yung pin natin. Ayan. Kumbaga, yan yung sa kunwari, yan yung nasa loob. Pag pin-project yan, ito yon. W minus D times D. Ayan. That is the net. So, for W, hanapin natin yun. Ayan, 20 KSI since the tensile, tapos yung area is 2. Tapos, wala yung ano. So, hindi pa natin siya pwede consider yung maximum load. Kasi sa maximum load, kukumpitin mo lahat ng posibleng force, no? Kung ano yung pinaka-allowable or yung pinaka-mababa, no? Kasi pag pinakamataas, may tendency, yung mapili nyo, yung makakasira, no? Okay, kapag ito naman yung, ito, sabi ko nga, hold natin. Ayan, pagka, hino-hold lang natin, which is ito, hindi nyo pa isa-substitute dyan, no? Ayan, so ito yung tensile for net. What else? For bearing, kung ano lang yung bumakat. Diba? Yun yung concept natin. Yung concept na sinishare ko sa inyong technique. Ayan. No, kasi dito kasi sa bearing is an inches lang naman. 1 inches lang yung diameter ng bolt natin. No? Ito yun eh. Ito to. Tapos ito yung thickness. Ganyan lang. So, dt minus 1. dt, tapos inequal natin sa 1 yung d. Tapos ayun, t lang yung sagot. So, yan. So, ayan, 30t. So, para dun, since same lang naman yung force na exert between the tensile and the bearing, ayan, so inequate natin. Inalis natin yung t. Kasi, kung mapapansin nyo, same lang equation, so makakancel yan. So, meron tayong 2.5 inches yung, natin, yung width. That is yung width. What about t? Ito lang yun. Yung sa area, di ba? Nakuha natin 2.5 na W, then meron tayong 0.8 inches. Pag maximum load naman, ayan, halimbawa, yan, di pa yan sagot substitute natin lahat nung nakuha natin. So, meron tayong 24 KSI. Which is considered for checking. Ayan. So, ano ang allowable? Ito.
Syempre, yun yung mas mababa. Considers the lowest computed load which avoids the body to rupture. Diba? Diba medyo madali? What about this one? The rigid platform has negligible mass and rests on two steel bars, each 250 millimeters long. The center bar is aluminum and 249.90 millimeter long. We have to compute the stress in the aluminum bar after the center P is 400 kilonewton has been applied. So, for each steel bar, the area is 1,200 millimeters squared and the elasticity of modulus for aluminum bar. And the area is 240 millimeters squared and ayan. So, meron tayong mga different specifications about dun sa steel saka sa aluminum. No? Steel saka ito, ayan lang yun, nakalagay naman. So, we have to apply. 250, tapos ito yung 2490. Ayan yung 0.10. Tapos pag pinagpalagay na may deformation dyan, ayan. May ano yung steel, kasi ito yung sa steel, ito yung sa aluminum. Okay. Sa steel, pwede natin conclude yan. At alam natin yung steel has stress times L over E. Ayan, in-apply na natin. Sinasubstitute natin lahat ng mga values. What else? So, yeah. Sinimplify lang natin. Okay, malito. Ito, sinimplify lang. Ito yon. Ito, sinimplify lang. Ito yon. No, so, di ko siya dinedecimal for store values kasi. Tapos ngayon, ito yon. Meron tayong equation 1. Meron tayong force dyan, saka dalawang force dito sa steel. No? So, equation ano tayo? Since alam na yan natin, yung force has 400 kilonewton. Nilagay ko ba? Ay, hindi. Ayan, 400 kilonewton. Ngayon, dito, convert natin lahat ng force into stress. Which is may mga given naman. Ayan. So, sabi dito, yung area daw ng steel is 120 mm squared. And yung aluminum is 240. So, kinonvert itong part na to, yung steel, ito lang yon, nilagay ko lang dito. So, dito natin makukuha yung aluminum, since wala na kasing ibang unknown. So, meron tayong stress na aluminum na 22.476 megapascal. Diba? Parang naglalaro lang tayo. Diba? Ganyan na ganyan lang. Pero, komplikado lang siya kapag meron lang, basta hanggat kaya pang ano yun yung mga dimensions using geometric, yung mga geometry, trigonometry, yung mga concept ng math, at least ma-apply pa natin. Ano? So, itong problem na to, so you may try this on your own. Tapos, i-discuss na lang natin ulit sa TikTok, so comment for your answer. So, that's all for now. Thanks for watching and see you in my next video.